Matapos magwagi sa pamamagitan ng impresibong 8th-round knockout, si WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis noong June 15 kontra kay Frank the Ghost Martin, lalong lumakas ang bali-balitang matutuloy na sa wakas ang sagupaang inaabang-abangan ng mga boxing fans noong pang 2017, ang bakbakan Gervonta Tank Davis at former pound-for-pound king Vasily High-Tech Lomachenko. Yes mga amigos, 2017 pa lang daw talagang may public demand na ang sagupaang Tank at Lomachenko. Pero ayon sa dating amo ni Tank Davis na si Floyd Money Mayweather, masyado pang bata si Tank Davis noon. Pero sabi naman ni Mayweather noong 2020, hindi niya ilalaban si Tank Davis kung hindi in-house. Ibig sabihin po mga amigos, ayaw ilaban ni Mayweather si Tank Davis nang may kahati ang PBC at Mayweather Promotions sa pagkakasa ng mga laban ni Tank Davis. Pero ngayon malaya na si Tank sa poder ni Mayweather, tanging sa PBC na lang sumasangguni si Tank tungkol sa mga laban niya. At alam naman nating wala nang alas ang PBC sa ngayon. Karamihan sa mga fighters nila ay nagsilipat na sa ibang kwadra. Mukha mapipilitan ngayon ang PBC na maipaghatian sa pagpopromote ng laban ni Tank Davis. Sa katunayan, ayon kay Bob Arum ng Top Rank, may pagpupulong daw na magaganap sa magkabilang kampo. Pakinggan po natin si Bob Arum mga amigos. Our people at Top Rank are meeting with their people this week, probably Friday, and hopefully we can hammer out a deal so we can do that fight before the end of the year. The two fighters, when they want it, the chances of it happening is much greater. At mas lalong nakadagdag pa sa tsansa na matuloy ang Loma versus Tank. Ito ay dahil panay ang post ng trainer ni Tank Davis na si Coach Kenny Ellis na inaaral niya na daw sa ngayon ang fight films ni Lomachenko. Sa katunayan, may mga butas na nga daw pong nakita si Coach Kenny. Tulad na lang na kapag sunod-sunod daw sumusuntok itong si Lomachenko, ay may mga pagkakataong na-outbalance ito. Dagdag pa ni Coach Kenny, hindi masisilayan ni Lomachenko ang final round dahil tiyak na patutulugin siya ni Tank Davis. Samantala, kamakailan lamang ay nabaliwala ang panalo ni King Ryan Garcia kay Devin the Dream Haney. Ang panalo niya ay ginawang no contest dahil sa nagpositibo ito sa PEDS at naban ng 1 taon. Ngayon po mga amigos, isa na naman ang mapapatawan ng pagkakasuspinde ng 1 taon. Kulang-kulang 1 taon dahil 9 na buwan lang pala itong masususpinde. Yan po ay walang iba kundi si former WBC World Flyweight Champion Julio Cesar Martinez. Nagpositibo po si JC Martinez sa tinatawag na S5 diuretics. Ginagamit daw po yung S5 diuretics na yan mga amigos upang hindi ma-detect sa mga urinal drug testing ang ginamit nilang droga. At nang sa ganoon ay makapasa sila sa drug test. Ginawang no contest na po ang majority decision victory ni JC Martinez noong March 30 kontra kay Angelino Cordoba at pinagbulta rin ng $11,250. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka